Good day mga kaibigan. Walk around review natin ang 2022 GAC GS8 4x4 automatic. Bigay tayo ng idea or impression natin or point of view sa experience natin sa kanya for 16 months of ownership. Bigay tayo ng kung ano yung likes and dislikes natin sa sasakyan na to. Napakakintab at napakakinis pa rin. After 18 months, parang bago, parang brand new. Ang headlight nito is projector type LED. Integrated ang kanyang turn signal light at yung DRL. Tapos meron siyang turn assist light. 19-inch ang kanyang gulong, wrapped in 245/55 R19 highway terrain na Continental brand. Meron siyang integrated na side view camera for the blind spot monitoring. Ito. Then, for the 360-degree camera, meron siyang courtesy light. Integrated sa kanyang side view mirror. Naka-rain sensing yung kanyang wipers. Naka moonroof or sunroof tayo. Maganda rin tong roof rail niya. Pwede mo siyang lagyan ng load up to 100 kilograms. Ang kanyang tail light is LED. Brake light, reverse light, tsaka turn signal light is LED. Reverse camera and shark fin type ang antena niya. Dual exhaust pipe at naka smart entry system. Okay? For the first na like natin dito is smart entry system at meron siyang courtesy sa driver seat. Kusa siyang umatras pag binubuksan mo yung yung pintuan. At ang kanyang door armrest is leather wrap. Meron siyang Alcantara leather dito. Smooth. Plastic. Wood design na na door trim. Ang second na likes natin dito is yung naiseset mo yung configuration ng seat sa driver seat. Pati yung side mirror is nasa-set mo. Meron kang tatlong slots for the setting. Ang seat pala nito is 8-way power adjust. Forward, backward, recline, up, down, and the lumbar. Ang third na like natin dito is yung comfort na kanyang upuan. Very comfortable yung kanyang upuan. Ang material niya is very premium. Okay, sa steering wheel niya is may mga control buttons. Sa audio system, voice command, meron siya nung answering and cancelling of calls. Meron siyang heater function sa steering wheel. Control or button for the cruise control. Kaso lang ang isang dislike natin dito is yung hindi adaptive ang kanyang cruise control. Ang number 4 na like natin dito sa sakyan na to is yung ventilation ng kanyang seats.
May cooling, mayroong heating, at yung modes niya, driving modes niya, isa rin sa number 5 na likes natin sa kanya is yung drive modes niya. May mga selection ka sa drive modes: normal, snow, then sand, at mud. At meron din siyang na option for eco mode, normal mode na 4x4, winter, at yung manual. Bali, pag pinindot mo siya, magpapalit doon: eco, manual, winter, normal. So, eco mode lang tayo. Tingnan natin yung ilaw niya. Yan ang ilaw niya pag naka-low beam. DRL, low beam, turn signal. Yan naman pag high beam, 4 na yung umiilaw. Ang number 6 pala sa nagustuhan natin sa sasakyan na to is yung stability niya. Stability and the ride feel niya. Very smooth ang kanyang suspension. Ayan po ang suspension niya. Sa front, naka disc brake sa front din. At sa likod is disc brake din. At yan yung kanyang suspension. Ang number 7 sa likes natin dito sa sasakyan na to is very clear ang kanyang resolution ng kanyang camera. Ayan. At naka 360 degree camera siya. Yun yung number 7 sa likes natin dito sa sasakyan na to. Ito yung sa feature niya na setting ng configuration ng upuan. Pipindutin mo lang yung number 3. Babalik siya dun sa gusto mong setting. At syempre sa ride feel, yun yung isa sa napagandang feature ng sasakyan na to. Yung ride feel niya. Very smooth ang kanyang ride. At talagang feel na feel mong planted ang takbo mo sa kanya. At yung suspension niya is malambot. Very smooth. Isa rin sa like natin sa sasakyan na to is yung moonroof niya or sunroof niya. May button dito para buksan mo siya. Ayan. Halos full size siya. Halos buong bubungan. Open natin yung yan ang magandang isa sa likes natin sa kanya. Kaso lang ang opening niya ay hanggang dyan lang. 1/3 lang nung glass panel niya. Okay. Ayan, napakagandang tanawin sa taas. Next na like natin dito is yung wireless charging niya. Naka-wireless charger siya. At yung infotainment system nito ay malaki yung kanyang screen. At napakaganda ng resolution. Mataas ang kanyang resolution. Kaso lang ang lacking nito is wala siyang Android Auto. Meron siyang Apple CarPlay pero wala siyang Android Auto. At wala rin itong offline navigation. Naka-ambient lighting din ito. May ambient light siya. Ayan. Yan ang cockpit niya. At isa sa dislike natin dito is wala siyang
grab handle. Pati dito sa second row is wala siyang grab handle. Pero sa matangkad na katulad ko ay okay lang siya. Pero sa mga bata or sa maliliit na tao ay kailangan ng grab handle. Ayan ang cockpit ng GAC GS8. Okay, summarize natin ang likes and dislikes natin sa GAC GS8 4x4 automatic na 2022 model. Una, in any order ito. Una, yung ride feel niya, comfort ride, malambot ang kanyang suspension, at yung stability ng kanyang ride. Kumbaga, flat na flat or ramdam mo na planted ang ride mo sa kanya. Next is yung function niya na courtesy function ng upuan niya, na pag binuksan mo is aatras. Either pag nakaupo ka or nasa labas ka is kusa siyang aatras. Kaya hindi mahirapan yung driver sa pagpasok. Tapos susunod yung setting configuration ng driver seat. Meron kang tatlong option. Next is yung walk away lock function niya. Next is the comfort ng seating niya. Dahil malapad siya or maluwag siya, ay comfortable ang upo ng mga pasahero. Pati sa driver and passenger is, front passenger is maluwag yung upuan, pati yung legroom. Next na like natin dito is yung remote start system niya. Susunod yung wireless charger. Susunod yung sunroof or the moonroof. At syempre hindi mawawala yung good looks. Napakaganda tignan nitong sasakyan na to. Lalong-lalo na sa side niya. At isa rin sa gusto natin dito is yung function or the system ng trunk opening niya. Na pag masense lang niya yung susi ay kusa siyang magbubukas. Isa pa pala sa favorite kong function nito ay yung tire pressure monitoring system niya. Baga, kahit nasa cockpit ka, nagdadrive ka, ay sigurado ka na hindi flat ang gulong mo, hindi ka running flat. Regular mong namomonitor ang iyong tire pressure. At syempre, yung speed nito. Ang top speed experience natin sa kanya is 185 kilometers per hour. Okay? Mga dislikes natin sa sasakyan na to. Unang-una yung road noise. Road noise niya. Dinig na dinig mo yung ingay ng gulong sa loob ng cabin. Second is yung front wiper niya is hindi planted or hindi maganda yung pag-wipe niya. Tapos may ingay din siya. Kasi ang wiper niya is banana type na frameless. Kapag gumagana yung wiper, lalo na pag naka-rain sensing system ka, is parang gumagasgas siya. Nagja-jump. At third is yung fuel consumption niya. Kapag nagtitipid ka sa gasolina ay medyo mataas ang kanyang fuel consumption. 2.0 kasi ito, tapos 2.0 na gasoline engine, tapos malaki yung body. Kaya magastos siya konti. At ang verdict ko or impression ko sa sasakyan na to ay kahit pala China made or China brand na sasakyan ay napakaganda rin. Stability, comfort, yung reliability and durability niya for almost 2 years na gamit natin ay walang naging problema. At walang kalampag,
very stable. Maganda ang fitting ng mga parts niya. At feeling ko parang Toyota lang siya. Kumbaga, ang magkagandahan pa rito ay free ang PMS nito hanggang sa 20,000 kilometers. So, very value for money. Kumbaga, panalong-panalo. Sa looks pa lang niya, sa comfort niya, panalong-panalo ka na. Okay, that's all sa experience sharing natin for 1.5 year of ownership sa GAC GS8 4x4 automatic 2022 model. Ang final say ko is napakaganda niyang sasakyan. Very reliable na sasakyan. At yung luxury feel na maibibigay niya sa iyo ay makukuha mo sa murang presyo. Hindi kagaya ng mga branded na sasakyan na ang mahal ng mga luxury vehicles nila. Okay? Maraming salamat sa panonood. Lalong-lalo na sa mga valued subscribers natin. Maraming salamat mga kaibigan. Please like our video and subscribe na rin sa mga hindi pa nagsusubscribe. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe. God bless. Emil Cano.